Hey guys, so this is it. So after a long time na nagantay ako ng visa and everything, so finally, it's happening. So, we're on our way. So yun na nga, punta ako ng itong sa pinaka unang beses kong makita yung airport ng Abu Dhabi. Ang ganda sobra sa loob. Tingnan naman, napakaluwag na siya compare dati. So after dun sa immigration, so nito na ako ngayon waiting for the boarding. So, ayun, dito na ako ngayon sa Italy. So yun, yan, lakad-lakad muna. Hinahanap ko yung bus, saan ba pwedeng sumakay. So yun na nga, nasa main city na ako ng Rome. Almost 2 a.m. na yan that time eh, so medyo wala ng tao. So pero may mga bus siya, may mga ano pa rin. So good morning. So nakapagpahinga rin kahit 3 oras lang that time. So yun, ito yung street nung saan ako naka-stay. The good thing about this area guys, sobrang accessible sa metro, sobrang lapit lang siya. So, ayun, nakita ko nitong famous Fontanella Fountain, more than 2,500 Fontanella Fountain located in Rome. So, itong area na to, so malapit lang to sa train station, which is as in lalakarin lang talaga siya. So as you can see, it's around 6 a.m. that time. So maaga talaga yung call time nung bus kasi it's around 7 a.m. So another Fontanella Fountain. So ito yung bus stop nila. So yan, malapit rin yan, yung nandyan din yung way papunta sa train stations. So this area is called Via Vicenza. So, nagantay na ako ng bus. So, ayun na nga yung bus ng half on half of tour ko. So, nabook ko yung tour for that day sa Via Clouk. So, ako pa lang yung unang nakasakay dun sa taas. Ayun, yung first stop ng bus is Colosseum. So, ayun na. So, ito, lakad-lakad. So, ayun na nga. Grabe. Guys, I couldn't imagine na mapupuntahan ko talaga to. As in, kasi nakikita ko na ito normally sa computer, sa kung saan yung mga websites na kung gaano kaganda yung Colosseum kasi nasa UNESCO Heritage na siya. So, ayun. So, ano pa bang gagawin kundi yan, selfie. Yan. Alam mo, sobrang dami pa rin tourist dyan kahit paano. Kasi sabi nila low season yung December eh, which is pagpunta ko dyan ang dami pa rin tourists, as in hindi ako nakapasok dun sa loob ng the ruins kasi sobrang haba ng pila, tapos wala ring available na ticket that day because it's Sunday. So normally wala akong nakitang ticket available that day. So ayun, so next stop na lang muna tayo. So itong area na to, sobrang ang ganda. Wala akong masabi kasi alam mo yun yung weather, nagva-vibes dun sa init ng araw. Tapos ito pang makikita mo, napaka luwag, as in ito malapit lang dito sa Colosseum. So ayun, ito yung next stop natin. So dito tayo sa Piazza Venezia. So ang ganda rin ng lugar na to, grabe. Itong area na to. I feel, so yung vibe niya para ako nasa Plaza Mayor sa Spain. So, ito, malapit din sa Piazza Venezia. So, nag-coffee and croissant lang ako dito sa Cafe del Teatro. So guys, may 0.5 euro additional pag-dining. So, ayun. So, back on tour. So, ang next stop is, nandito na tayo sa Castel di Angelo. So, dito na to sa Vatican City. So, ayun. Grabe. Speechless ako that time kasi sobrang ganda. As in, sobrang ganda nung place na to. I couldn't imagine. As in, kahit hanggang ngayon. So, sobrang haba ng pila ng ticket papunta sa Castel di Angelo. So, ayun. Nagtintin na lang din ako ng souvenirs. Tapos, ito yung way papuntang St. Peter's Basilica. So ayun na nga siya guys. So nakikita ko lang to sa TV dati pag mayroong massacre. Pero ngayon
nakita ko na siya in person na sobrang ganda, na napaka-solemn ng lugar, na maramdaman mo na yung spirit ng Christianity is nandyan. Sobrang ganda ng lugar as in. So, ayun, pinatayo pa lang yung Christmas tree that time. Tapos inayos pa rin din yung Belen yung sa likod ko. Ayan, sobrang ganda niyan. Yung araw niya pang di mo nararamdaman kasi ang lamig as in. Ang daming tourist. Ayan, yung may cover na yan yung tinatayo nilang Belen na hindi ko na siya naabutan actually. So, ayun, din itong area yung normally may nagga-gather ng mass si Pope. So, ayun, sobrang daming tao pa rin that day. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. So nag-crave na ako ng gelato kasi ito talagang pinunta ko talaga ito sa Italy. So, ayun. Ang pinili ko yung matcha tsaka chocolate. So, bumalik na ako dito sa bandang area ng Castel di Angelo. So, ayun, nag-check ulit ako ng area. Sobrang ganda pa rin as in. So, back to bus ulit. So, ang next stop yung Spanish Steps. So, mga ilang minutes din yung biyahe. So, yun. Ano ko yung gano'ng kasarap yung gelato. So, kahit sa ang area, meron talaga siyang mga history talaga ng Rome. That time, ang dami ng tourists. Around 11 a.m. na rin yan dyan eh. So, nandito na nga ako sa Spanish Steps. So, maganda rin tong area na to as in. Kasi, nakikita mo lang din to sa Google eh. Pag sinesearch mo yung Rome, Italy. So, yung mga tourist attractions, ito talaga yung isa sa mga to. Yung Spanish Steps. So, ayun na nga. So, ang gagawin ko, hindi mag-selfie na naman. Kasi as a solo traveler, so ang aasahan mo lang talaga ay yung tripod mo. So ayun. So balik ulit sa bus. So yung area na to, ito naman siya sa Cherry Fountain. So ayun, madaming mga actually mga bus hop on hop off sa Italy. So it depends kung saan yung gustong kumuha ng packages. Pero guys, book it ahead of time kasi pag binook niyo siya in that moment, sobrang mahirap as in. Ayun na yung Cherry Fountain. So tatawa ako kasi yung iba ang ganda sa picture pero hindi mo akalain in reality sobrang daming tao pala. Kaya normally yung iba pupunta ng sobrang early morning like 5 a.m. 6 a.m. kasi walang tao. Eh that time is around 3 p.m. na, almost 4. So ano siya, sobrang daming tao. So ayun na nga, Tom Jones na. So nag-order na nga ako ng food kasi hindi pa ako nagla-lunch kasi yung gusto kong sulitin the whole day. So ayan. So nag-order na ako ng appetizer na mayroong bread, tapos may tomato, something, may basil on it. Tapos nag-order ako nitong lasagna nila na sobrang sarap nito as in guys. Ubos, the usual. So yun na nga, tumabi na naman. So naglakad-lakad ako dito around the area. So trinay ko nga for dinner itong spaghetti. Kasi gusto kong compare yung spaghetti na sa Italy. So ito yung area kung saan ako nagstay guys. So nabook ko siya via Hostel World, which is around 118 dirhams lang siya for one night. Kasi one night lang talaga ako dito sa Rome. So to wrap up the day, sobrang na-enjoy ko yung Rome one day tour ko. Kasi at least na-maximize ko yung the whole day roaming around kung saan may mga important sites. So hopefully next time malilibot ko na yung ibang part ng Rome. So see you next time. Bye bye.